Nakakapanlumo ngunit hindi nakakagulat ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa umano'y garapalang katiwalian sa gobyerno. Mismong si PBBM na ang nagsabing nasa shock siya sa antas ng korupsyon na nadiskubre niya ngayon sa Malacanang. Pero ang tanong, bakit parang ngayon lang niya ito nakita? Gayong matagal nang isinisigaw ng sambayanan ang talamak na anomalya sa DPWH at Kongreso. Noon pa man, paulit-ulit nang binigyang diin ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang parehong issue na ang DPWH at ilang mambabatas ay pugad ng korupsyon. Kung tutuusin, hindi na bago ang mga ghost projects, overpricing at kickback system na ngayon lang daw ikinagulat ng Pangulo. Si Tatay Digong, diretsahan niyang pinangalanan noon ang ilang tiwaling opisyal at walang takot na ipinaabot sa taumbayan ang katotohanan. Ang tanong, bakit ngayon lang parang ginigising si PBBM sa matagal ng umiiral na sistemang ito? At bakit parang masyado pang nakatutok sa retorika kaysa sa mabilis na aksyon? Sa kanyang podcast, sinabi ni PBBM na nais niyang alamin kung paano nagsimula ang katiwaliang ito at sino ang mga sangkot. Ngunit para sa maraming Pilipino, malinaw na ang mga pangalan at modus. Sa mga investigasyon sa Senado at Kamara, paulit-ulit nang lumulutang ang mga kontraktor na ginagawang gatasan ang flood control projects at ilang kongresista at opisyal na sinasabing nakikinabang dito. Hindi na kailangang magpaikot-ikot pa, ang dapat ay mabilis na pananagutan. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi dapat isisi sa ehekutibo ang mga anomalya, kundi dapat linisin ng Kamara ang sarili nitong bakuran. Dito lumilitaw ang mas malaking problema, ang palitan ng sisi imbes na konkretong solusyon. Habang nagsasagutan ang Malacanang at Kamara, patuloy na nalulugi ang taumbayan at nananatiling bulok ang sistemang dapat sana'y nagtatayo ng proteksyon laban sa pagbaha. Kung tutuusin, mas malinaw pa ang naging posisyon noon ni dating Pangulong Duterte. Durugin ang sindikato, pangalanan ang sangkot, at bigyang hustisya ang taumbayan. Walang zarswela, walang palusot. Ito ang pagkakaiba ng pamumuno na diretsyong kumikilos laban sa katiwalian at ng pamumunong tila nagugulat pa lamang na malalim na pala ang kalawang sa loob ng gobyerno. Ang pagbabalak ni PBBM na bumuo ng Independent Commission para imbestigahan ang DPWH ay magandang hakbang sa papel. Ngunit ang tanong, may mangyayari ba? O magiging dagdag lamang ito sa listahan ng mga komisyon na nauwi sa wala? Ang sambayanang Pilipino ay sawa na sa daldalan at pangakong wala namang konkretong resulta. Kung seryoso ang administrasyon, dapat magsimula na agad ang kasuhan at tanggalin ng mga tiwaling opisyal, kahit gaano sila kalakas sa politika. Sa huli, hindi sapat ang pagkondena ni PBBM. Kailangan ng matapang at agarang aksyon. Kung hindi, mananatiling tama ang babala ni Tatay Digong noon na habang pinapayagan ang sistemang ito, lalong lulubog ang bayan sa korupsyon at kahirapan. At kapag dumating ang panahon ng hustisya, hindi lang ang mga tiwaling opisyal ang mananagot, kundi pati ang lider na nagbulag-bulagan.